Palasyo may panibagong modus para matabunan na ang issue sa flood control dahil hindi nila kayang ipatawag etong mga congressman at kontraktor na involved sa flood control issue. Nako, ano kaya ito? Ano kaya itong panibagong pangtatabon na naman na issue ng palasyo para hindi na mapag-usapan itong flood control issue na to? Eh grabe naman, alam nyo, ilang beses na hong ginagawa ito ng administrasyon. Katulad na lamang ho dati, nung inilabas ni Pangulong Duterte ang issue mapatungkol sa 2025 national budget na merong blanco ay meron agad silang ginawang pangtabon. Yun po yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. At ngayon mukhang ano po mukhang talagang gagawin na naman ulit. Nako, grabe naman, paulit-ulit na lang tayong ganito. Kapag hindi kayang solusyonan, gagawan ng issue. At eto na nga po, ano po bang issue na to? So eto po yung papanoorin ho natin. Etong issue na to, ang itatabon sa flood control. Ito po, panoorin ho natin. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene. Ay, hindi pala yan. Mali. Oh, mali pa. Mali yung na-play natin. Ito. Hindi yan. Oh, ito po yung sinasabi ko na pangtabon sa issue ng flood control dahil hindi kayang ipatawag ni Marcos Jr. si Saldico. Is said to be seeking the extradition of detained Pastor Apollo Quiboloy, who faces multiple charges in the country. Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Babe Romualdez, says the request was made last June for Quiboloy's camp. The administration should let Philippine courts decide first on his criminal case. Let's get on point with Pastor Quiboloy's legal counsel, Attorney Topacio. Welcome to the show. Thank you so much for your time. Yes, thank you very much for having me. It's always a pleasure. Yes, you've heard about this news, but is the defense or is the camp of Pastor Apollo Quiboloy, should your camp be furnished a copy of this extradition request, or does this solely just go to the Philippine government without any copy furnished to the defense? Actually, there are two ways of effecting it under the extradition law, which is Presidential Decree 1069. If there is some urgency to taking a person subject of an extradition request into custody, then a special order by the court hearing the petition for extradition may be issued, ordering any law enforcement authority to take that person into custody. But obviously, that urgency no longer exists because Pastor Quiboloy is now in custody in relation to the trial of other cases filed locally, meaning in the Philippines. So we will now have to resort to the second mode, which is a summary hearing before the proper regional trial court filed by the Chief State Prosecutor or any officer designated by the Department of Justice to file a petition for extradition, in which case we are furnished a copy of the petition and allowed to elucidate on our opposition, if any, to that request for extradition. I see. So there is such a thing that there's supposed to be a hearing regarding this extradition request by the state prosecutor assigned by the Department of Justice, by which the defense should be able to give their manifestations or pleadings. Yes, actually, the hearing is by the proper regional trial court. It's usually in the regional trial court of Manila. The person filing the petition for extradition comes from the Department of Justice. I see. Actually, the request comes from the State Department, in case of the United States of America, to our Department of Foreign Affairs, which then checks for the completion of the required documents as per treaty requirements. And then if the requirements are complete, it then endorses the same to the Department of Justice for appropriate filing in the court. So the trial is with the proper regional trial court. So then, for this to actually proceed, basically, Attorney Topacio, you're saying that a hearing must be set by the Manila RTC.
Yes, that is Okay. according to Presidential Decree 1069, which is still the prevailing adjective law with respect to extradition. This is in PLT to the constitutional provision that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, and extradition is a manner of deprivation of liberty under the Constitution. So there must be due process, meaning a hearing wherein the accused is afforded the right to be heard by a fair and impartial tribunal. Are you readying? Is the camp of Pastor Apollo Quiboloy readying yourselves for this possible hearing on his extradition request by the United States? We have been ready since talk about extradition were being circulated way back in 2021, I believe. However, things have changed since then because there is a principle that when the country where the request is being made has already taken jurisdiction and custody of a person in connection with a criminal offense, and there is already a trial, the primary jurisdiction belongs to that country, in this case, the Philippines. Therefore, before any extradition can take place, the trial here in the Philippines must terminate, and if the result of the trial is a conviction, sentence must first be served in the Philippines before any extradition may be effected. I understand. But is there a possibility, or are there even ways, attorney, that particular process that you mentioned, that basically dito muna siya lilitisin bago siya dalhin doon, but even pagka nilitis po si Pastor Apollo Quiboloy dito, i-convict siya, he has to serve his conviction first here, and then tsaka lang po siya mapupunta sa Estados Unidos. My question is, can that be amended? Is there a possibility that, I guess, the Philippine government will just agree and say that we will extradite him to face the charges against him, in the United States? That cannot be done constitutionally and legally because there is already a law. That law has vested certain rights on a person subject of extradition, and that law is based on certain constitutional provisions which prevents such a thing from happening without a trial. So if they are going to do what they did to the former President Duterte, then they will be open to serious constitutional and legal issues. Because extradition goes into the very heart of a nation's sovereignty. When you extradite someone, you are basically saying that you prefer the criminal jurisdiction of a foreign power over your own jurisdiction, and that is a great derogation of our sovereignty as a nation. Follow-up question on that. He was charged for sexual trafficking since 2021, if I'm not mistaken, and is also part of the Federal Bureau of Investigation's most wanted list, ni Huba. I guess my question is, could that take precedence because in 2021 he was already charged, and that was a couple of years prior to the Philippines taking jurisdiction, possibly in 2024, due to the alleged crimes that he committed here in the country? It is not supposed to take primacy because in this case, the prevailing doctrine is primus tempore, post jure, first in time, stronger in right. Since the courts of the Philippines have taken jurisdiction first, before jurisdiction was acquired over him, as in fact, the courts in California have not even gotten jurisdiction over his person up to now, then our court should definitely take primacy. And I think there were pronouncements made to that effect last year, both by our Foreign Affairs Department and the Department of Justice. All right. Attorney Ferdinand Topacio, sir, pleasure to speak to you. Maraming salamat po sa inyong oras. So, ayan nga, no? Ayan yung interview kay Attorney Topacio. Dito makikita natin na ang talagang grabe ito, grabe itong ating administrasyon sa mga nagdaan na administrasyon, dahil nung mga nagdaan na administrasyon, hindi lang sa Duterte kundi yung mga nauna pa, tayo, kapag may mga kapwa tayo Pilipino nagkakaroon ng kaso,
doon sa ibang bansa kahit pa sobrang lala niyan, atat na atat ho tayong maipauwi. At talagang yun naman talaga dapat na madala. At dito litisin sa bansa natin ng ating kapwa Pilipino. Pero ngayon, yung administrasyon ay ginagawa ho nila, yung mga Pilipino hinahayaan po nilang Amerika or ibang bansa ang lumitis. Kagaya na lang ho ng ginawa nila kay Pangulong Duterte, na gumagana naman yung justice system dito sa Pilipinas. Pero ang ginawa nila, inilipad nila sa dahig. At ang ICC po ang hinayaan nilang mag-imbestiga mapatungkol sa AJK, di ba? Sa nangyaring war on drug ni Pangulong Duterte. Ngayon, eto gagawin na naman nila ulit. So bakit nila ho gagawin nila ulit? Bakit ho nila ulit gagawin to? Dahil eto na naman ang napag-isipan or napagplanuhan ng Administrasyon Marcos na pangtabon sa flood control issue. Obvious naman. O baka sabihin ng iba dyan, wala pa naman sinasabi yung itinanggi na naman yan ni Remulla. Alam nyo, hindi, wag na ho tayong dun. Umasa ho na may katotohanan ng sasabihin nun. Dahil dati sinabi rin nila na hindi nila papapasukin ang ICC sa Pilipinas. Hindi pangihimasukan ng Amerika ang batas ng Pilipinas, pero ano nangyari? 'Di ba? Asan na si Pangulong Duterte? Nasa dahig na. So ngayon gagawin na naman nila ulit. Ang pinaka ang pinaka katanungan dito, ngayon, 'di ba? Alam naman natin, eto nga, ipapakita ko sa inyo yung video. Alam naman ho natin na talagang wala pa ho or hindi pa na masasabing ginawa ni Pastor etong kasalanan na ibinibintang sa kanya. Unang-una ho, may bumaliktad na witness. Eto, babalikan lang natin. Panoorin ho natin to. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa magamang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umano siya ng 1 milyong piso ni Senadora Risa Hontiveros. O yan ang linaw ho, no? Yung witness, nagsabi mismo, yung witness na ginamit para madiin si Pastor ay bumaliktad. At etong witness na to, sinabi niya na walang katotohanan yung mga unang statement niya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. So ngayon, kung ganun naman pala, sa totoo nga lang, dapat dismiss tong kaso na to Dapat malaya na etong si Pastor. Dahil dito pa lang napakalinaw po na pagbaliktad ng isang witness. So ibig sabihin, kung may isang witness na bumaliktad dyan sa kasong yan, ibig sabihin maaaring yung ibang mga witness ay talagang pawang kasinungalingan lang ang mga pinagsasabi nila. Pero ang masakit pa dito, pinagpaplanuhan pa na dalhin sa Amerika etong si Pastor. Na pwede naman siya dito lang sa Pilipinas. Ang masama dito, baka hindi na ho ito makabalik kapag sa oras po na dalhin ito, pag pumayag po ang Administrasyon Marcos na dalhin si Pastor sa ibang bansa, baka hindi na ho makauwi dito yan ng buhay. Yan po yung inaalala dyan. Ang tindi, no? Alam nyo, sobrang gulo na ho ng pamamalakad ng Administrasyon Marcos. Na samantalang dati tayo, kahit gaanong katinding kaso ang ginawa ng kapwa Pilipino natin, doon sa ibang bansa, pilit ho natin kinukuha at dito nililitis sa bansa natin. Pero ngayon, ultimong Administrasyong Marcos na ang nagbibigay sa mga Amerikano or sa ibang bansa para doon sa bansa nila litisin ang kapwa natin Pilipino. Sige, ganito. Halimbawa, baka sabihin nyo, sobrang naman ako, ganito. Halimbawa, totoo. Totoo nga, lahat ng ang binibintang kay Pastor. May justice system tayo sa bansa natin. May korte tayo. Gumagana naman.
Eh bakit ayaw hayaan ng administrasyong Marcos na korte ang magdesisyon na ang batas natin ang magparusa kay pastor? Bakit kailangan pa ibang bansa? Bakit pa kailangan ng Amerika? Isang malaking katarantaduhan ho yan. At ito yung isang ebidensya na hindi karapat-dapat itong si pastor na dalhin sa Amerika dahil may bumaliktad na witness. Ulitin natin. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umano siya ng 1 milyong Yan linaw. Ni Senadora Risa Hontiveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng senadora. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng Ito yung mga unang statement ni alias Rene. Nanakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor May Sara paiyak-iyak Duterte. pa siya dito. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga Kabadong-kabado ba? Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lubutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga aligasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness. Eto na, binawi na. So ibig sabihin, bakit nakakulong pa rin si pastor na kahit yung witness na to ay binawi na yung kanyang statement noon against to pastor? Anong klaseng katarantaduhan na meron tayo dito sa Pilipinas? Tapos ngayon nababalitaan namin dadaling nyo sa Amerika? Tangina nyo. Di ba? O baka sabihin ng mga basher dyan, wala pa naman Jay, hindi tumanggi naman si Remulla. Oo nga, tumanggi. Pero wala na tayong tiwala sa mga hayop na yan. Ginawa na nila yan kay Pangulong Duterte, maaari nilang gawin ulit kay pastor yan. At pwede rin naman na etong ginagawa nila ngayon na panibagong issue is pangtabon sa flood control issue. Para eto na naman ang mapag-usapan. At eto, napakalinaw. Kamakailan lang nung inilabas yung balita mapatungkol kay pastor na ay dadaling nga siya sa Amerika. Aba, nakakapagtaka. Lahat ng mga mainstream media, putok na putok ang balita dito. Pinagpukusan halos 2 araw sunod-sunod. Yung flood control hindi na napansin ulit. Tapos nung hindi kinagat ng taong bayan dahil gusto ng taong bayan natutukan ng flood control issue, aba, biglang nawala ang mga balita rito. Doon kami nagtataka dyan. Bakit biglang nawala tong ano na to? Ang masakit pa rito, kunwari, kagaya ng ginawa nila kay Pangulong Duterte, kunwari hindi papasukin ng ICC, kunwari hindi papasukin ng Amerika dito, hindi pwede mangailam sa batas natin ng Amerika. Pero sa loob-loob pala, bibiglain na lang tayo ulit na biglang mababalitaan natin na itong si pastor kinukuha na para dalhin sa Amerika. Ganyan ang kalakaran, ganyan ang nakikita kong pwede nilang gawin dahil ginawa na nila noon. Ayun yung mahirap dyan. Dapat nga dito, pakinggan natin yung pagbaliktad niya, binawi niya yung
Yung mga sinabi niya against to pastor, kaya nakulong si pastor. Kinuwang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niyang ukol sa mag-amang Duterte. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot na Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene. Di ba? So dito napakalinaw ho na dapat ay unang-una bago nyo pagdesisyonan na dalhin si pastor sa Amerika, aksyonan nyo to. Dapat nga, sa totoo dapat nga ma-impeach to si Risa Ontiveros dahil dito sa ginawa niya, pero wala. Walang komento ang administrasyon. Tapos ngayon, sasabihin nyo, dadalhin nyo sa Amerika. Eto si pastor. Eto na lang, halimbawa, may edad na si pastor nasa 70 plus na yung tao. Halimbawa, wag naman ho sana mangyari. Paglipad doon, sa Amerika magkasakit sa pastor at doon na sabihin na natin wag naman sana mangyari, doon na siya magkasakit at kunin na siya kung hindi naman natin pinapanalangin dahil sa edad niya, dahil may sakit din siya, dahil may edad na nga. Tapos hindi naman pala talaga totoo yung mga kaso na ibinibintang sa kanya dahil may bumaliktad na testigo. Anong mangyayari? TY na lang, thank you, sorry, ganon. Aba, hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganon. Ginawa nyo na yan kay Pangulong Duterte kaya hindi namin nahayaan na gawin nyo ulit ng pangalawang beses yan. May isa pang interview rito. Asan na yung interview na yan? Wait lang ha. Ayan na to. Linaw-linaw rito ng interview. Baka itanggi nyo Hiniling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na huwag munang pagbigyan ang hiling ng Amerika na extradition o yung pagpapadala sa pastor doon para sa ilang kaso. Sabi ng Justice Department, wala pa silang natatanggap na request. Tsaka ito pa ha, ito pa pala, hindi ko nakalimutan ko sabihin. Yung kaso ni pastor sa Amerika, dismiss na. Yan pa yung isa, wala na ho, basura na. So ano pang dahilan ng Amerika para kunin nila si pastor sa Pilipinas? At anong dahilan ng Pilipinas or ng Administrasyong Marcos na para ibigay etong si pastor sa Amerika? Yan ang katanungan dyan. Talagang ito ay isang malaking palabas na naman ng Administrasyong Marcos para matabunan ang flood control issue. Dahil hindi nila kayang ipatawag si Saldico. Hindi nila kayang ipatawag si Romualdez. Hindi nila kayang panagutin si Saldico at si Romualdez. So bakit ba kasali sila? Ayon kay Vice President Sara Duterte, silang dalawa lamang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. So ngayon na nagkakagulo sa 2025 budget flood control, isa sila dapat sa mga managot nito. Diba? Pero anong nangyayari? Wala. Hanggang ngayon nga tayo. Asan si Marcos? Nandun. Sa iba't ibang distrito, tinuturo-turo yung mga pinapamukha pa sa atin na palpak ang administrasyon niya. Ay, totoo. Reltukan tayo. Anong ginagawa ni Marcos ngayon? Andun. Sa mga iba't ibang lugar. Dinuduro-duro lahat ng mga sirang mga flood control. Tapos magpapa-interview siya. Kinukwento niya kung paano nasira yung flood control na alam naman na natin kung ano yun. Ang masaklap pa dito, wala tayong naaasahan na gagawin nila para kung paano nila panagutin yung involved dyan sa flood control issue na yan. Tapos ngayon may bago kayong pakulo para sakyan ng tao para hindi na naman mapansin ang flood control issue na yan. Dahil nararamdaman nyo
talaga na hindi nyo kayang lutasan or hindi kayang lutasin ng Administrasyong Marcos kung paano mapanagot yung mga kontraktor, mga congressman, at dito sa DPWH kung paano nila mapanagot dito sa issue ng flood control. Ngayon gagawin yung sangkalan si Pastor Siraulo. Na base sa regular na proseso ay daraan muna sa DFA. Nakatutok si Salima Refran. Matapos kumpirmahin ng Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang extradition request ng Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy, hiniling ng kanyang kampo na huwag muna itong pagbigyan. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang abogado na sana daw hayaan ng gobyerno na maaksyonan muna ng mga korte sa Pilipinas ang mga kaso dito ni Kibuloy bago magdesisyong ilipat ang pastor sa Amerika. Naharap si Kibuloy sa kasong sexual and child abuse sa Quezon City Regional Trial Court at qualified human trafficking sa Pasig City RTC. Ang masama pa dito, ito pa isa sa pinakamasama. Halos parehas lang. Halimbawa ha, sa totosin, mas masahol nga tong kaso nitong taon na to eh. Pero malaya, nagpapa-interview pa, nagrally pa sa kalsada. Convicted child abuser na si Franz Castro. Convicted yun ha. Kung halimbawa na hindi kayang lutasin ng justice system ng Pilipinas ang kaso na ibinibintang kay Pastor, so ganun din dapat yung kay Franz Castro. So anong pinupunto ko? Kung ipapadala nyo si Pastor sa ibang bansa, ipadala nyo rin si Franz Castro. Ganun kadali. At yung Supreme Court, buwagin na. Wala na. Hindi naman nare-respeto ng administrasyon yung Supreme Court eh. Noong panahon ng siege, nagbaba ang Supreme Court na umalis na yung mga pulis dyan. Nagutos ang Korte Suprema na umalis na kayo dyan sa KOJC compound. Sinunod ba nila? Hindi. Pag-aresto or paglusob ng mga kapulisan na umabot ng 6,000 na mga men in uniform na pinapasahuran ho natin, sa buwis mismo natin, dugot pawis natin ng pinapasahod natin, na doon sila nagtumpukan sa Davao, doon sa KOJC compound, na ang dala-dala nung putang inang pangit na si Torre, na mukhang puwet ng manok, na mukhang tae na nabulok ng 3 taon, na mukhang unggoy sa sinangunang panahon, na kamukha ni Diwata Pares, ang dala-dala ho, warrant of arrest. Take note ha, wow, English yun. Take note, ang address Pasig pa. Pero nasa Davao sila, ang galing. Ganun kalupit, ha? Pero nasa Davao sila. Tapos ang ginawa, warrant of arrest ang dala, iba pa yung address. Aba, nag-search warrant sa loob ng KOJC compound. Ganun kalupit. O, napanagot ba si Torre? Hindi. Na-promote pa nga eh. General PNP chief na ngayon eh. Dahil lamang sa utos, dahil lamang sa pag-aresto kay Pastor, pinalabas pa nilang inaresto samantalang si Pastor ay sumuko sa ISAP. Diba? So ngayon, pinagpaplanuhan nyo, dadaling nyo yung tao sa ibang bansa. Tarantado ba kayo? Kupal ba kayo? Habang meron naman siyang kaso sa Amerika na sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. Tingnan mo ito yung ka-fake newsan ng mainstream media. Ito ang ka-fake newsan ng GMA. Sana bago nila sabihin na may kaso si Pastor sa Amerika, dapat alamin nila kung yun ba ay buhay pa or dismiss na. I-dismiss na ho yun eh. Dismiss na po yung kaso kay Pastor eh. Tapos binabalita nyo may kaso sa ibang bansa. Anong klaseng katarantaduhan yan? Search natin ha. Oo. Pastor Kibuloy, dismiss ang kaso sa Amerika. Oh. Ito ha. Oh. Asan na yun? Asan na yun?
Mukhang binura na rin Binuran na ba? Binura na. Tingnan natin ha. Ito ha. Dismiss ang kaso. Wait lang, hanapin natin. Tangin na kasi kailangan nyo lagi ng ebidensya. Na na-dismiss na yung kaso ni Pastor sa Amerika. Tapos ngayon gusto nyong dalhin. Eto. Ha? Ito Nakita ko lang, naano ko lang sa isang vlogger, si Kabibig. Pakinggan nyo to ha. Wait lang, saglit lang. Ganyan talaga buhay-buhay. Minsan mabagal, minsan mabilis. Hello. Wait lang. Ito. Hindi ko nahanapin doon sa DSA, malayo to eh. Pag hinanap ko pa doon ha. Mas maganda dito sa malapit-lapit. Ito. Ito ha. Panoorin. Ito na. Wait for a while. Ito, laban sa isa sa mga leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Dueñas, ibinasura ng korte sa Amerika. Si Hannah Jane Sanso sa detalye ng... Narinig niyo yun, ibinasura ng Korte Suprema sa Amerika. Tapos ngayon dadalhin nyo doon? Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang Human Resources Head ng KOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan, sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Siquibuloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampa laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking, no? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes sina Dueñas. So yun pala ang nangyari. Pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika being krimen, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika. At binigyang diin na walang intensyong manloko si Dueñas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, no, na kung saan nagkakaroon ng mga marriage, no, among the members, okay? Tapos meron silang special I think procedure to undergo that, no, under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Kaya sa kasawian palad po, ang ayon sa batas po ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya si Marisa naman, no, out of realizing that, sa kanyang tinatanggap yon. Pero antimano po, no, at the very outset, wala po siyang intention na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkus, gusto lamang niya sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Siquibuloy. Pinaka-importante, Ina, no, na gusto namin bigyang linaw. Si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ
sa kanyang pag-enter ng plea bargaining, no? In fact, sinuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. She remains to be a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman po ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Quiboloy or sino. No, ito pa yung isa, panoorin natin, no. Yan ang hinala ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy sa ginawang paglabas ng FBI ng wanted poster laban sa kanya nitong weekend. Pero sa kabila ng pagiging wanted niya sa Amerika, hanggang lookout bulletin daw muna ang kanyang o kayang ilabas ng DOJ. Magbabalita si Camille Samonte. Mabilis nag-viral ang wanted poster ng spiritual advisor ni Pangulong Duterte at founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Lumabas kasi sa investigasyon nila na sangkot umano si Quiboloy sa isang labor trafficking scheme. Pinapadala raw sa Amerika ang ilang miyembro ng simbahan niya gamit ang peking US visa. Nangongolekta rin daw sila ng donasyon para sa peking charity na ginagastos ng simbahan at ng maluluhong mga leader. Tanga na yaman-yaman ng KOJC, hingi pa ng ganun. Recruit daw ni Quiboloy ng mga babae para makipagtalik sa kanya. Bukod sa pastor, kasama rin sa most wanted list ng FBI ang dinamay pa nila, no? Kingdom of Jesus Christ na sina Helen Panilag at Teresita Dandan. Pakinggan nyo itong sasabihin ni Atty. Topacio. Sabi naman ng kampo ng pastor, paninira lang ito lahat. Napakadali pong kumuha ng indictment sa Amerika. Lalong-lalo na kung ang source mo ay mga polluted sources. These are former members of the kingdom who have absconded either with funds or may nilabag po silang mga patakaran ng kingdom either sa morality or ethics or other inappropriate behavior. Sila po ay pinaiimbestigahan. Nagtago po sila. Natakot sila, nag-ibang bansa sila at ngayon po ay ginagawa po ang lahat upang gibain po si Pastor Quiboloy. Kinwestiyon din ni Atty. Topacio ang timing ng paglabas ng FBI Most Wanted poster. Bukod kasi sa close sila ng Pangulo na hindi raw boto ng US, inendoso pa niya ang BBM Sara tandem kamakailan. Well, indirectly, it is undermining the candidacy of Sara Duterte. Indirectly, it may be undermining the yan pa yung isang dahilan. Bongbong Marcos or whichever candidate the United States does not want to win in this country. Yan naman Bongbong Marcos, yung video na inendorso ka ni Pastor. Tapos ngayon, pumapayag ka na dadalhin si Pastor sa Amerika na samantalang okay naman yung justice system ng Pilipinas. Kapal mo. De, tsaka ito, totoo naman itong sinabi dito ni Atty. Topacio na kung bakit ba patuloy pa rin na ginigipit si Pastor Apollo Quiboloy dahil nga sa malapit siya sa mga Duterte. Hindi naman ho natin sinusumbat yun at hindi rin sinusumbat ng kampo ni Pastor yun. Kaso nga lang, sa panahon ho ngayon, wala na hong ibang masilip etong administrasyong Marcos sa mga Duterte. Kaya ang ginawa nila, nakitaan nila na kahit na baka pwedeng pangtabon itong si Pastor sa issue ng flood control. Kasi alam nila kapag si Pastor ang inilabas nila mapag-uusapan. Eto na lang, check natin yung mga vlogger ng kumakampi sa administrasyon. Tignan nyo, yung mga content nila, puro pastor. Buhay na yung mga anak nila, kaka-content nila kay Pastor. Ultimong utot ng dumi ng anak nila, Pastor na yung lumalabas. Sa kaka-content nila kay Pastor, araw-araw. Pinupush nila na nananawagan sila na, sige na, dalhin na sa Amerika yan si Pastor. Pero yung issue sa flood control, nga. Paano ba naman kasi, pinapakinabangan din nila yung kawat yung mga pera na nanakaw doon. So, may ebidensya tayo yan, diba? Pinakita ko sa inyo na umamin yung vlogger. May conversation, may screenshot, may video record. Diba?
Ang inang yan. So, eto na naman yung panibagong modus ng Administrasyong Marcos para tabunan ang issue sa flood control kasi hindi nila kayang ipaliwanag. Alam nyo, kahit libutin ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong Pilipinas na merong flood control project at magduduro-duro siya doon, magsalita siya na ay galit, hanggat wala silang pinapakulong na mga involved dyan sa issue na yan, walang silbi yan. Tapos ngayon gagamitin nyo si Pastor para tabunan ng flood control issue. Aba nako, ang galing nyo. Hindi na ho tanga ang mga Pilipino dahil alam na nila kahit i-check pa natin i-check nyo yung mga comment section sa bawat post ng iba't ibang mainstream media. Iba't ibang mainstream media sa mga social media platform. Tignan nyo ho yung komento doon. Ano yung komento doon? Ayaw nila na ipadala si Pastor sa Amerika. Hindi po yung kay OJC member yung iba nga doon, mga iba't ibang relihiyon. Ayaw nila. At alam din nila na ito ay diversional tactic lamang para matabunan ng issue sa flood control. Kaya nga, ang panawagan ng taong bayan doon sa mga comments, sa iba't ibang post ng mainstream media mapatungkol dito kay Pastor, ang sabi ho doon, huwag pag-aksayahan ng panahon etong kay Pastor. Sa totoo nga lang, dapat pakawalan na si Pastor dahil may bumaliktad na witness. Doon pa lang daw maliwanag na walang nilabag na batas at lahat ng ipinapataw na kaso kay Pastor ay pawang kasinungalingan lamang. Tapos ngayon dadalhin sa Amerika pag-aaksayahan ng panahon ng administrasyon. Una't-una pa lang halatado na nagawa-gawa lang itong kasong to laban sa kanya. Tapos ngayon kakalimutan natin ng issue sa flood control. Diba? Katarantaduhan, diba? So ayan po mga banateros, mga kabiyaya, ang panibagong modus ng Administrasyong Marcos para tabunan ng totoong issue na nangyayari sa Pilipinas. Gagamitin nila si Pastor Apollo C. Quiboloy para hindi po mapansin ng taong bayan na nangyayaring kawatan o pagnanakaw dyan sa flood control issue na yan. So sana wag ho tayong pumayag ng ganun. So yun mga banateros, ang dami na pong mga issue na dapat ipaliwanag sa atin ng Administrasyong Marcos. Hindi lang ho sa flood control issue, marami, sobrang dami. Pero hanggang ngayon wala silang maipakitang ebidensya at walang nananagot sa mga isyung nangyari at nakawan dyan sa pera ng taong bayan. So ngayon gagawin nila ngayon kay Pastor naman. So wag ho tayong papayag ng ganun. At hindi ho nating kakalimutan ng mga issue. At wag ho tayong magpalinlang sa mga binaplano ng Administrasyong Marcos na tabunan ng dapat na issue na kaharapin nila at ipaliwanag nila sa sambayan ng Pilipino. So yung mga banateros, anong maiko-komento nyo dito sa video na to? Alam ko po matagal na ho ito, mga 4 days o 3 days na po itong balita, pero ngayon ko lang po ginawan ng reaction dahil mas nag-focus po tayo sa flood control issue. At dito nga napakaliwanag ko na ito ay diversional tactic lamang para tabunan ang issue sa flood control. So ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin po yan. Karapat dapat po bang idalhin sa Amerika si Pastor? At karapat dapat po bang mas unahin etong paninira laban kay Pastor kaysa pagpukusan ng Administrasyong Marcos ang issue sa flood control? Comment nyo lang po dyan, natin babasahin. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Performance will start momentarily.